What up? Hello guys. Andito na naman si Radical Bytes. Okay, ngayon gusto kong i-share sa inyo ang isa sa mga DIY device na pwede natin mapakinabangan or pwede natin i-add sa ating DIY solar setup. So, as you can see, this is an ATS. Ito'y gawa ng ating isa sa pinakamagaling na solarist na si Chris Baron. Guys, gusto kong i-demo sa inyo kung ano or kung paano ang wiring ng DC ATS. Okay, pero before we proceed with the demo, gusto ko lang munang bigyan ng overview. Bakit nga ba may DC ATS? Diba meron na tayong mga standard ATS like AC ATS, makikita natin sa market. Okay, bakit DC at hindi AC? Well, hindi naman sa pamimiloso po, pero syempre DC is basically for yung mga smaller device, mga DC appliance. Pero ano bang rationale, ano bang reason behind bakit kailangan natin ng DC ATS? Okay, DC is di ba, syempre sa solar we're dealing with DC and AC current. Okay, pag meron kasi tayong device like yung mga AC appliance, and meron syempre from battery going to the inverter, going to charge controller, ang daming dinadaanan. Okay, yung mga ganong reason or yung ganong scenario kasi nagko-convert pa ng electricity. Ang downside is nagkakaroon ng loss. Okay, so hindi natin siya nararamdaman, hindi natin siya nakikita, pero it's about energy loss kung may maraming pang dinadaanan ang ating kuryente or yung power na pumapasok sa ating device. So instead na dumidiretso na siya sa ating equipment, dumadaan pa siya sa mga iba-ibang device, most especially sa inverter. Okay, so at the same time, si inverter, of course, para mag-function, kailangan niya rin mag-consume ng power. May mga internal components yan, di ba? May mga transformers, capacitor, fan, especially fan, para, di ba, ma-maintain ang temperature. So, one of the main reasons talaga ng DC direct current ATS is for efficiency. Okay, and since automatic transfer switch, hindi siya manual, is of course automation. Na wala na tayong gagawin. After nyo ma-install, hahayaan nyo na lang si transfer switch na mag-transfer between, from one load to another. So depende kung anong gusto nyo ilagay na load. Okay, and one more thing na nakapansin ko sa ganitong setup is safe compared sa AC. Alam naman natin na syempre risky mag-handle ng mga AC devices. Okay, explore lang natin si ATS. Okay, so ulitin ko guys, hindi ko po ito ginawa. Ito sa mga obra maestra ng ating magaling na solar engineer na si Chris Baron. Okay, so yan, makikita naman natin, do not open complex wirings tightly fitted. Okay, discuss lang natin yung mga wirings. Okay, so sorry, medyo nakaka-overwhelm, medyo marami tayong makikitang mga wires compared sa isang standard automatic transfer switch. So mukha rin siyang marami kasi talagang
medyo advanced ang ating DC transfer switch. So 1, 2, 3, 4, 5. Meron siyang 5 pair ng wire. Okay, start muna tayo sa AC. So, okay, dito muna. 220 volt in. Okay, 220 volt in. Kasi guys, ang main function or one of the purpose ng ATS is magkaroon tayo ng DC power or DC backup power. Pero ang priority ng ATS ay of course battery. Okay? So ang 220 volts is yun yung pinaka power source ng DC power supply. So kung ang purpose ng transfer switch ang gagawin natin is parang ATS or sorry, UPS style. Okay. Naka-priority tayo sa battery, and then pag nag-low voltage na si battery, automatic mag-disconnect and then nilipat naman sa ating power supply na DC. So, okay, may mga 'di ba, types of power supplies tayo na pwedeng gamitin. Okay, post ko na lang dito sa screen. Okay, then power supply in. Okay, main function is so from dito naman nakakonect si power supply. So as AC power. So 'di ba sabi ko nga kanina, meron tayong backup power coming from the power supply. Okay guys, proceed naman tayo sa DC connections. Okay, let's start with alright, dito tayo. So, meron din tayong 12 volts out. Okay, 12 volts out from PSU. 12 volts out. Okay, ito naman yung output power ni power supply. So, nakakonect siya sa ating circuit na from AC, yung of course ang bibigay ng power, and then ito naman yung output niya. So, dito papasok yung output ni power supply para mag-provide ng DC power. Okay? So, ulitin ko, backup power lang si power supply. Ang priority is battery. Okay. Then, ito yung tricky part. So, itong 12 volts battery na to, yan, 12 volts battery connection, ito naman yung nakakonect sa load side ng ating charge controller. Guys, meron kasi akong pinagawa before kay Sir Chris na DC ATS. Actually, hindi niya naman first time gumawa nito. Meron pa tayong isang connection, separate yung LVD sense. So, itong battery connector nito is nakakonect in this setup, nakakonect to sa load connector. Okay, load connector ng charge controller. Pero meron tayong isang setup na may separate wire na directly connected sa battery, and then may separate wire na connected sa charge controller. So ang magiging purpose lang nito is for LVD. Pero in this specific transfer switch na dinedemo ko ngayon, ito yung pinaka source of power niya from the battery. So hindi tayo magre-direct sa battery. Hindi natin ito i-direct sa battery. Ito ay nakakonect sa load connector ng charge controller. So nasa specification ng transfer switch natin na hindi dapat aabot or hindi dapat lalagpas ng 300 watts ang load. Okay? So, pero magbabari po ito. Depende pa rin to guys sa capacity or sa rating ng ating charge controller. So, kung mga 60 amp ang charge controller, siyempre mas mataas din yung kaya niyang i-produce or i-support na output power. Okay? Then, so obviously 12 volts load DC. So, dito yung pinaka-source ng output ng output
connection ng ating load. So it's pure DC power. So makakapal po yung mga wires natin, guys. I think it's a 10, yeah, number 10 gauge na wire. So hindi po tinipid ni Sir Chris ang mga wire for safety reasons. Okay? So guys, proceed na tayo guys sa wiring. Okay, sinakita natin kung paano inassemble at paano yung overview ng wiring. Okay. Okay guys, demo na natin ang wiring. So, meron na tayong mga naka-pre-install na device, bus bar, charge controller para medyo mabilis-bilis ang ating wiring. So guys, take note, reminder lang ha, demo lang po ito. Huwag niyo pong gayahin yung actual wiring na ginagawa ko. Hindi po ito, hindi talaga to safe kung gagamitin niyo nasa actual wiring niyo sa bahay. Okay, so let's start with the grid. Okay, so meron tayo dito, okay, bus bar. Okay, DC connector. Connect na natin si grid. So, and don't forget, kung mag-wiring tayo sa actual setup natin, huwag po natin kalimutan magkabit ng fuse or circuit breaker. Sobrang importante po nito guys. Sa aling magkaroon ng problema, meron tayong protection or may protection yung mga gamit natin. And one thing about circuit breaker, hindi po pinoprotect ni circuit breaker ang mga gamit or ang mga device sa circuit. So from the term circuit breaker is binibreak niya ang circuit. Okay? So yung wire po ang monitor ni syempre maka-question tayo ng mga engineer. Of course, current. Kasi may current rating ng circuit breaker, di ba? Like 20 amp, 32 amp. So, minomonitor ni circuit breaker ang current flow sa circuit para hindi or para ma-avoid ang overloading or overcurrent. So, syempre, pag overcurrent, overload, di ba? Okay, so na-connect na natin ang dalawang AC connection. So this is the 220 volts grid, yung nakadirect sa power source natin sa grid, and then yung PSU in, which is yung power source naman ng power supply. Okay, may something sa circuit breaker na sa transfer switch na to na pakita ko sa inyo na kung gusto talaga yung i-bypass yung part na to, pwede naman talaga. Pero discuss natin mamaya. Okay, so ang ginawa ko dito guys, hiniwalay ko. Meron tayong I think 12 pin connector. Nalagyan natin ng space between the AC and the DC. So PSU out. Ito siya. So, 1, 2, 3. Tayo mag-start. Papunta tayo doon. So maglalagay tayo ng isang space dito. And guys, since DC transfer switch to, meron tong polarity. So gamitin na lang natin, lagyan na lang natin ng tanda. If it's black, then negative. If it's red, it's going to be positive.
Okay? Pero pwede naman natin i-suggest kay Sir Chris Baron na kung gagawa siya ng DC wiring, gagamit siya ng DC wire, um, siguro mas appropriate or mas safe kung magamit na lang tayo ng color-coded na DC wire like red and black para syempre hindi tayo malito. So in this demo, gamitin muna natin o lagyan na lang natin ng tanda. So it's DC. So DC, then AC, or sorry, negative, positive, para maging safe ang ating wiring. Okay. Guys, make sure it's tightly fitted, hindi loose ang connection para maiwasan ang pag-init ng wire. So, battery, DC. So, okay, may pattern, guys, may pattern yung wiring natin, yung connection natin. So, positive, negative. Okay? Then, di ba? Kakamali tayo minsan, siyempre tao lang. Okay. So, always make sure na pag nag-wire tayo, guys, nakapatay lahat, naka-disconnect ang ating mga naka-disconnect tayo sa live power, unless isa tayong engineer na gusto nating troubleshoot ang isang circuit na hindi kailangan ng downtime or hindi kailangan patayin. So guys, ang gumagawa lang talaga niyan, well, sa mga siguro yung mga engineer talaga natin na well, biyasa or aral ng wiring. Okay, sorry, nagmamadali. Okay, so isa sa mga dapat natin tandaan, huwag magmadali when it comes to wiring. Nagmadali ako. So always check kung tama ba talaga yung wiring natin or connection natin is 12 volts load. So ngayon, I'm connecting yung 12 volts load na sa ating terminal. So always check, triple check, counter check, double check. Kasi sa electricity, hindi ko biro-biro ang paghahawak nito, pag-handle nito. Pwede tayong kuryente at pwede natin ikamatay. So, alright, almost done. Okay, so there we go. Tapos na yung ating initial wiring, which is DC and AC. Okay. So, ayan. Makikita natin, guys, syempre medyo poor man setup muna tayo. Hindi pa tayo big time. At hindi pa naman monetize ang aking channel. So sana supportahan nyo ako, guys, para naman magkaroon tayo ng additional funds sa ating video. Okay. So next is dito naman sa other end ng connection. So mag-start tayo sa grid. So 220, 220. So guys, lahat ng DIY lang for demo purposes. Huwag natin gagayahin. Kung maglalagay ng switch sa setup mo sa bahay, instead na switch, I would suggest yung circuit breaker. Diba? Pero yung circuit breaker, guys, huwag natin gawing switch. Hindi talaga siya ginagawang switch na on, for on and off purposes. Kaya kung may mga switches talaga for high voltage, di ba? Mga switches na may mga delay, may purpose yun, guys. Hindi huwag natin gawing switch ang circuit breaker. Kasi before, based on experience, may computer shop ako, may 10 computer, siguro yun nga, ginamit ko yung switch ang circuit breaker. And nagreklamo yung mga players ko na parang bigla na lang daw, parang
sometimes nagsa-shutdown. Nagsa-shutdown yung mga computer. Pero nangyayari lang sa labas, sa computer shutdown. Yun, and then I realized na busted na pala yung circuit breaker. Kaka-on and off ko. Siyempre, papatayin sa gabi, kapag off na yung shop. Then, i-on mo naman sa umaga. So, everyday ganun. Minsan, ino-off ko magalang yung gyro. Okay, so next, nakapit na natin ng input connection ng AC. So, meron na tayong AC grid connection. So, pwede na. Yung may natin para isaksak si inverter. Or sorry, si transfer switch. Okay. Namiss ko to yung snobby kasi laging ginagamit sa demo. Pero, this time, medyo papahingin muna natin. Masyado na siyang overused. Okay, so PSU in. Okay. So, guys, gumamit tayo ng extension connector or socket para sa ating power supply in. Okay, kasi syempre, mamaya, demo ko nila, ipapakita ko sa inyo ba anong gamit kong power supply. Baka matawa kayo dito. Okay. So, yan, like nasabi ko kanina, may mga power supplies tayong pwedeng gamitin for DC. Okay, di ba? Yung adapter. So, sa pinaka, or best example natin is yung AC, DC adapter. Sa mga in charger. So, charger, yung sa mga modem, yan. And one best example din pala is yung power supply ng computer. So, PSU, yung power supply unit. Kasi yung power supply natin ng computer, siya yung may multi-voltage na power supply or switching power supply with different voltage capacity. Okay, so nakonect na natin ang AC connection or AC socket ng power supply. So dito natin siya i-connect. Okay, now 12 volts. 12 volts out. PSU. Okay, so ito yung video nakakatawa dito. Gamit tayo ng DC connector. So, okay, mamaya share ko lang sa inyo kung bakit ganito yung gamitin ko. PSU out. Okay. So, yan, sinabi ko kanina, white is positive. Pag natin na. Guys, so hindi ko demo lang po yung ginagawa kong video. Hindi po ito actual wiring or suggested wiring para sa transfer switch. So, para may idea kayo kung ano yung functionality or paano mag-work yung transfer switch natin. Alright, now next is 12 volts, okay, battery. So, gaya na naman nasabi ko, ito yung nakakonect sa load out ng ating charge controller. So, negative, or sorry, positive. So, right. Okay. And then, negative sa black. Okay. Alright, and lastly, si load. Okay, so gamit tayo ng DC LED bulb. So, natin siya sa positive. Guys, don't forget, always sa wiring natin, don't forget yung circuit breaker. Huwag tayo masyadong ma-excite.
Huwag laging direct connection, huwag laging hardwire ang connection natin. Always include a circuit breaker and a proper sized circuit breaker. Kasi hindi laging bibili tayo ng 60 amp. May mga sizing po ang circuit breaker based on type of wire, thickness ng wire, and type of load. Okay. So, sabi nga, ito yung medyo special sa lahat. Gamit tayo ng DC connector. Yan. So, 12 volts, 2 amp AC adapter. Okay, so, paano ko connect? Siyempre, kaya nga ako nag-connect ng DC female kasi si male is coming from the DC motor. Okay, hindi ko muna ito isasaksak guys. Mamaya na. Alright, medyo commercial muna tayo. Alright, so to finalize yung setup natin, syempre hindi mawawala ang ating 12 volts Life 4 battery as a battery source. Okay, guys, hindi ko muna ito ikakabit. Siguro, mas magandang ito muna siya. Yan. Sabi ko ba? Okay. Yan. Si negative. Yan si positive. Okay. Okay. Hayaan ko muna dyan. Hindi ko muna siya ikakabit. Siya yung pang main event. Okay. So, almost complete na yung wiring. Dito ka para makita sa camera. Okay. 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 Yun. So, almost complete na yung wiring natin. Okay. Since likely yung connection, ating AC, lapit natin ng konti. Yan. Para kumabot. Okay. So, sige. Connect ko na guys ha. Alright. And, by the way, ito pala, hindi nakikita sa camera yung ating back. Nakikita ko lang sa inyo ha. Ito yung ating AC adapter. Mga pinakita ko sa inyo. Okay, sasasak na natin. So, yan. Bakit may switch? So, syempre, para may switch. Joke. Para, of course, hindi agad mag-on yung mga bagay-bagay. Yung mga ginagamit nating device. And, to ensure na safe ang ating wiring or setup sa ngayon is naglagay ako ng label. Okay? Yan. So, kahit anong mahulog or something, hindi basta-basta magkakaroon ng short circuit. So, recap lang guys. Grid wire, power supply, so AC side. DC side is power supply out, which is yung output power ng DC power supply. Battery DC out. Sorry, battery DC. Okay, yeah. Power coming from the charge controller, from the battery. And then load, which is yung itong device. So, load out naman. So, yun yung reason kung bakit marami tayong wire na nakikita ngayon. Kasi it's about automation. So, from DC power from the battery to DC power from the power supply. Okay? And, yeah, may something na interesting dito sa transfer switch natin mamaya na pwede natin okay, pwede ko i-share sa inyo. So, okay, to start the connection, ito na, dito na tayo sa actual demo ng connection. So, okay, kabit na natin yung mga negative terminals. So, negative to negative, okay, and positive to negative. Guys, tingnan nyo yung charge controller ha. Yan. Nakita ko, nagulat. Okay. So, makikita natin may LED. May LED indicator na naka-battery power.
ang ating load, which is yung light bulb. So, currently, naka-off yung ating power supply since ang priority naman is si battery. Okay, so, syempre, alam naman natin na walang forever ang battery. So, malulobat siya. Kailangan natin magkaroon ng backup para hindi ma-damage ang battery or ma-over discharge. So, dito papasok ngayon si transfer switch going to the AC adapter or AC adapter, DC adapter, then C kung malobat si battery, anong mangyayari. Okay, naka-standby na po ngayon ang ating adapter. Okay, so let's say lobat na, low voltage, disconnect. Okay, namatay. And umilaw na naman. And as you can see, nag-transfer si battery from battery to grid power. May indicator. So, alam natin ngayon na, oh, lobat na yung battery ko. And, kailangan niya ng ma-recharge. And, okay, so, hindi kailangan over-discharge. Kailangan ma-disconnect and ma-transfer ang load to the DC adapter. Okay, so may mga magtatanong kung paano naman kung full charge na yung battery. Syempre, since ang power source natin, ang DC power source is coming from the AC charge controller, di ba meron tayong high voltage reconnect and then low voltage disconnect. So, pag na-reach na charge controller yung enough power para i-restore or para mag-switch back to battery, automatic, pag nagkaroon ng power from the load terminal, lilipat na siya sa battery power. Okay, so automatic switching po. Kaya nga automatic transfer switch. Wala na tayong gagawin hanggat working yung device, working yung mga component na transfer switch, automatic po siyang mag-work. Automatic siyang magpo-provide ng power sa ating load. Okay, so yun yung advantage, guys. Wala tayong ginagawang manual. So, siguro ang kailangan natin i-monitor is yung voltage ng battery, gaano ba katagal, gaano ba katagal yung power niya to support the load. So, nasa sa'yo na yun kung more on monitoring na lang gagawin natin, and syempre maintenance or checking kung safe ba yung wiring, wala bang loose connection, wala bang exposed na mga wires, yan. So, dapat pa nag-wire tayo, guys, sobrang tight, and then at the same time concealed yung mga copper sa loob, hindi dapat nakikita. Okay, kasi pwede mag-cause ng fire or disgrasya. So, okay, so let's say nag-voltage reconnect na ang ating battery, na full charge na siya. Babalik siya ngayon kay DC power. So, ayun, guys, so nakikita natin from power supply to DC. Okay, so meron akong sinasabi sa inyong trick dito, di ba? Okay, before we get to the trick, kasi may mga magtatanong, may mga magsasabi, ano ba yan? Napakadaming dinadaanan ng AC, di ba? What if i-direct na lang natin? Which is, okay, tama. Pero before we get to that actual demo, share ko muna, isa sa mga functions ng pure DC or DC transfer switch is yun nga, yung pure DC circuit. Halimbawa, guys, nag-upgrade tayo or bumili tayo ng batteries since syempre bonus season, may pera tayo. Nag-upgrade tayo ngayon. And na-realize natin, okay pa naman yung battery ko eh. Ayoko muna siyang palitan. Gusto ko lang magdagdag ng isa pang battery pack. Like, let's say 12 volts. So, meron tayong dalawang 12 volts. Syempre, kung ang gamit natin is lead acid and gusto natin mag-upgrade to a life for battery type, of course, hindi natin pwede i-connect
pwedeng i-parallel or series, kahit same voltage pa yan. Ang pwede natin gawin is magkakaroon tayo ng dual battery. Okay? So, sa dual battery, pwede nating magamit si transfer switch. So, instead of DC out, okay, DC out, power supply out, na gamitin natin ngayon is battery out. So, meron tayo ngayong battery source from the charge controller, and meron din tayong battery source from the sa PSU out. So, instead of PSU, power supply, battery ang gagamitin. So, meron tayong dual backup or redundant DC backup. Okay? So, yun. Talagang pure, talagang off-grid ang mangyayari. And, I'm talking about DC power guys. Hindi tayo gumaga. So, kung DC power, most likely, ang assumption dito is more on ilaw ang ginagamit natin. DC appliances na mga DC fan. Okay? So, ang setup na to is designed sa small setup. Kung gusto lang natin na yung bahay natin minsan iniiwanan natin na matagal, and then kailangan natin may ilaw, and then gusto rin nating makatipid, of course, pwede tayo mag-setup ng ganito. Okay? And then, syempre, kung yung bahay naman natin is nandun tayo palagi, and gusto natin continuous power tayo, continuous lighting sa bahay, pwede rin tayo mag-setup ng ganito. And meron tayong isang DC transfer switch na design sa mga high current o higher capacity na mga load. So, hindi tayo limited lang sa source ng charge controller. Pwede tayo mag-direct sa battery, pero isang setup yon, ibang setup din yon. Although ang difference lang is nagkakaroon ng additional wire going to the battery. So ang magiging purpose lang nito is LVD sense. Okay, LVD sense lang siya para check kung may connection, may power coming from the battery or wala. So pag nag LVD, automatic madi-disconnect naman yung wire or connection directly from the battery. So hindi lang siya yung connection natin. So bali may 6 pair of wires na gagamitin, which is mas maganda. Actually, yun yung original na ginagamit ko. Yun yung gamit ko ngayon for the past almost 3 years na. Okay. Now, switch off natin si AC. So, since hanggat may battery tayo, meron tayong ilaw. Hindi mawawala yan. Mamamatay yan. Okay, switch off. So, wala tayong backup from the AC. So, set aside muna natin siya. Okay, so connect natin directly si AC adapter. Okay, connect. Wala na mga additional connection na dinaanan. And bakit nga ba kailangan i-connect, o bakit nga ba kailangan daanan pa yung mga wiring? Kasi guys, ang difference ng naka-connect is naka-standby siya, is of course nakasaksak siya, and then it's operating kahit wala siyang load, pero nakasaksak, di ba? So what if sobrang lakas ng battery mo, sobrang taas ng amp hour or capacity ng battery, and then yung backup power mo is nakasaksak for the rest of its life na hindi naman ginagamit, di ba? Ang tanong kasi dyan, gaano ba kadalas ang blackout sa lugar nyo, gaano kaliit yung battery mo na madalas magta-transfer, gaano kalaki yung load mo para mabilis mag-drain si battery. So, ang reason ng connection natin originally is kung hindi ginagamit, saka lang gagana ang ating DC adapter kung nag-transfer na ang battery, ang power sa DC or sa power supply. So saka lang siya magkakaroon ng power din si power supply. So nakita nyo kanina nung nag-transfer tayo, medyo may delay, di ba? Kasi syempre kailangan pa mag-on, kailangan pa
kailangan pa mag-on and kailangan nyo pang mag-switch ng light. Okay guys, ngayon tingnan natin. So bypass natin yung grid, bypass natin yung PSU. So at this setup, okay, nakakonect si power supply directly sa mains utility, and then at the moment naka battery power yung load. Okay, tingnan natin kung magkakaroon ng tinatawag na corrupt pag nag-transfer. Okay, so sige. So assuming nag low voltage si battery, okay, and then assuming na nag-reconnect si battery kung fully charged, okay, one more, okay, okay. So obviously may corrupt, hindi naman natin may tatanggi, kitang-kita sa video. Pero yung difference kanina, yung comparison between may power, may electricity pa na tina-transfer, and then yung direct na connection ng power supply. So ulitin ko guys, may option tayo na naka-standby ang power supply sa grid. So naka-on lang siya until gagamitin siya. Or may option tayo na naka-off yung power supply and then mag-on lang siya kung kailangan, kung nag-transfer na yung power source to the power supply power. Okay? And then hindi tayo limited guys, hindi tayo limited sa DC adapter. Marami tayo mga power supply sources. Ipa-flash ko ulit sa video mamaya kung anong pwede natin gamitin. Marami. So yan, hopefully meron tayong matutunan sa video, and thank you sa time. And guys, sana kung sa tingin niyo naman naging helpful yung video ko, sana tulungan niyo rin ako. Hopefully mag-subscribe kayo sa channel ko. Pwede niyo rin i-share sa mga friends niyo na nagsi-start pa lang sa solar or sa renewable energy. And ako guys, disclaimer, hindi ako electrician, hindi ako engineer. Nahilig lang talaga akong mag-explore ng kuryente. Of course, hindi perfect yung ginagawa ko. Of course, may mga magsasabi na, oh, risky yan, delikado yan. Siyempre, wala tayong laban dun guys, sa mga nag-aral, sa mga talagang expert, sa mga magagaling. Hindi natin kaya tapatan yon, pero ang sa akin lang is yung pinapakita ko yung demo, yung practicality or functionality ng device, at kayo na mag-judge, kayo nang bahala kung sa tingin nyo useful ba yan sa inyo. Pwede nyo gayahin kung sa tingin nyo na kaya nyo gawin yung wiring, gayahin yung setup. Pero ulitin ko, hindi ako yung gumawa ng transfer switch, si Sir Chris Baron. At kung gusto niyo po siyang kontakin, gusto niyo bumili ng transfer switch, pwede niyo po siyang i-PM. Pwede kong ipopost ko sa description yung link ng FB page niya para mag-inquire kayo ng ganitong transfer switch. Or kung gusto niyo meron kayong personalized, or di ba, siyempre meron tayong kanya-kanyang system sa bahay na may gusto tayong gawin na ganito yung gusto ko, ganito yung gusto ko, hindi parang gusto ko mag-add ng additional, mag-add ng feature sa transfer switch, pwede niyo po siyang kontakin para dyan. Okay, so salamat ulit sa time, and ingat po tayong lahat.